Sa sandaling ito, ay sinabi ng nilalang mula sa Magic Book na oras na para magsama ulit sila ng Absolute Being. At pagkasabi nga nito, ay nagsimula na ngang lumipat ang mga pahina ng Akashic Records, at pagkatapos ay nagsimula na ring lumutang ang Absolute God patungo dito. Pero bago pa tuluyang gumana ang spell, ay bigla siyang pinigilan ng Absolute God at sinabi dito na sandali muna. Sa pagkarinig naman nito, ay nagsimula ulit maghanda si Daesung at tinanong ito kung kaya ba niya ito ginagawa ay dahil gusto niya ulit makipaglaban kay Daesung. Pinigilan naman si Daesung ng nilalang mula sa Akashic Records at tinanong ang Absolute God kung ano ang kanyang nais sabihin. Sa puntong iyon, ay hiniling ng Absolute God na pakawalan na niya siya, na agad din namang tinupad nito. Pagkatapos na bahagyang makarecover, ay sinabi nito kay Daesung na talagang natalo siya sa pagkakataong iyon, dahil hindi niya inaasahan na lilimitahan niya ang kanyang mga abilidad gamit ang Law of Equivalent Exchange. Kasunod nito, ay tinanong niya ang Magic Book kung kasama rin ba ito sa kanyang mga plano. Itinanggi naman ito ng nilalang mula sa Magic Book, at sa halip ay sinabi na alam lang niya na mangyayari ito, pero ang desisyon na gawin iyon sa kanya ay naisip lahat ni Daesung. Sa pagkarinig naman nito, ay napatingin siya kay Daesung at naisip na nagawa nitong isakripisyo maging ang kanyang sariling kapangyarihan para lamang matalo siya. Habang sinasabi niya ito, ay napapaisip si Daesung kung muli bang binabasa ng nilalang na ito ang kanyang mga iniisip. Habang nasa gitna naman ng kanyang pag-iisip, ay bigla siyang tinawag nito. Saka sinabi na pansamantala niyang hindi itutuloy ang pagkawasak at pagbuo ng isang bagong universe. Pero sinabi din niya na sa kasalukuyang estado nito, ay hindi ito ganoon kadaling maaayos. Nagsimula namang mina si Daesung at tinanong ito kung ano ang kanyang sinasabi, dahil base sa kanyang pagkakaalam, ay kapag nagkasundo na sila ng Magic Book at nagsama ang kanilang mga kapangyarihan, ay mababalik na sa kaayusan ang lahat. Sa pagkarinig naman nito, ay naisip ng nilalang mula sa Magic Book na mukhang magaganap na ang pangyayaring kanyang iniisip. Sa kabilang banda, si Daesung na ngayon ay mayroon pa ring inis na ekspresyon, ay biglang napamura sa kanyang isipan, dahil pakiramdam niya ay mayroong masamang mangyayari. At matapos nga niyang isipin ito, ay sinabi na nga ng Magic Book na ang batas na ipinataw niya sa kanila ay masyadong makapangyarihan, kaya hindi nila magawang maibalik sa kaayusan ang buong universe ng ganoon kadali. At hanggat hindi sila nakaka-recover, ay kailangan ni Daesung na tulungan sila sa pagpapanatili ng kaayusan sa universe na ito. Nagulat naman si Daesung sa sinabi niya, at tinanong kung ano ang ibig nilang sabihin. Pero bago pa makasagot ang mga ito, ay galit na sinabi ni Daesung na matapos ang lahat ng mga paghihirap na kanyang pinagdaanan, ay inaasahan niya na magkakaroon siya ng happy ending at makakapamuhay ng mapayapa. Kaya tinanong niya ang dalawang Diyos sa kanyang harapan kung hindi ba ganoong ending ang ibibigay nila sa kanya. Agad namang humingi ng patawad ang nilalang mula sa Magic Book at sinabi na hindi rin niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Hindi naman naniniwala si Daesung sa kanya, kaya galit niyang pinatatahimik ito, dahil alam niya na alam na nito na mangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Sinabi pa niya na matapos niya siyang pagtrabahuhin ng husto, ay gusto niya ulit siyang pahirapan sa bagong trabahong ibinibigay nila sa kanya. Sa pagkarinig naman nito mula kay Daesung, ay agad na lumingon palayo ang nilalang mula sa Magic Book at napasabi na lamang na tila masyadong mabilis mag-isip si Daesung. Samantala, sinabi naman ng Absolute God na maganda na ring offer ito para sa kanya, dahil bilang kapalit, ay pansamantala na nilang hindi itinuloy ang pagkawasak at pagbuo ng bagong universe. Kaya dapat ay siya mismo ang nakakaunawa na sila pa ang gumagawa ng pabor para sa kanya. Galit namang minura ito ni Daesung at sinabi na tigilan na nila ang pang-uutos sa kanya, at hinimok pa nga sila na kung gusto nila ay wasakin na lamang nila ang universe na ito, kasama siya. Ipinaliwanag pa niya na kung bibilanggan ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan sa mga regressions sa loob ng 800 taon, ay hindi na niya ito mabilang. Pero ngayon na nakaraos na siya sa lahat ng iyon, ay gusto na naman nilang ipagawa ulit iyon sa kanya. Idinagdag pa niya na sana ay hindi na lamang niya sila pinigilan na wasakin ang universe na ito, sa gayon ay makapagpahinga na siya ng tuluyan. Dahil naman sa narinig niya mula kay Daesung,
ay sinabi ng Magic Book na hindi naman si Dace ang magtatrabaho ng araw-araw, dahil pwede niya itong ituring na isang klase lamang ng business trip. Dahil minsan lang ito mangyayari kung mayroon lamang pagkakataon na kakailanganin nila siya, at karaniwang nagpapahinga lamang siya sa kanyang sariling planeta. Sumang-ayon naman dito ang Absolute God at sinabi na sa kanyang planeta, ay pwede siyang mamuhay bilang isang Diyos na mayroon lamang mga minor na restriction habang nagtatrabaho para sa kanila. Sa kabila naman ng lahat ng mga benepisyong sinasabi ng dalawang Diyos na ito, ay mariin pa ring tumanggi si Daesung, sinasabi sa kanila na hindi niya iyon gagawin. Pagkasabi naman nito, ay sinabi ng Absolute God na kapag tumanggi siya, ay wala na silang choice kundi ang makasama si Daesung sa lugar na ito at mamuhay ng magkakasama. Sumang-ayon din dito ang nilalang mula sa Magic Book at sinabi na tama ang Absolute God, dahil sa kanya ay nawala din ang kanilang kapangyarihan. Hindi naman nakapagsalita si Daesung sa mga sinabi nilang ito at napapamura pa nga dahil hanggang sa huli ay ginagamit pa rin ng mga ito ang kanyang kahinaan para mapapayag siya. Samantala, palihim namang nagbulungan ang dalawang Diyos at tinanong ng Absolute God kung wala na ba silang ibang makukuha maliban kay Daesung. Kinumpirma naman niya ito at sinabi na wala na, dahil ito na ang pinakamahusay na mayroon sila. Habang nasa gitna naman ng kanilang pag-uusap ay sinabi ni Daesung na, dahil limitado na rin ang kanyang kapangyarihan ngayon, ay tinanong niya sila kung paano nila siya mapapabalik sa Earth ngayon. Sa pagkarinig naman nito ay nabuhayan ng loob ang dalawang Diyos at tinanong si Daesung kung interesado na ba siya sa kanilang offer. Sinabi naman ng Absolute God na dapat pa nga itong magpasalamat sa kanila dahil pinapatawad na niya siya sa kanyang kalapastanganan sa isang nilalang na katulad niya, at ang tanging kapalit lamang nito ay ang pagtatrabaho niya para sa kanila. Hindi naman nakasagot si Daesung sa sinabi niyang ito at, sa halip, ay sinabi ng Magic Book na ibabalik niya sa kanya ang kanyang system, at sa tulong nito ay makakabalik na siya sa Earth. Sa kabilang banda, ay patuloy pa ring naiinis si Daesung at tinanong ang mga ito kung kailangan na ba niyang magdesisyon ngayon. Mariin namang iginiit ng dalawa na kailangan na siyang magdesisyon ngayon dahil hindi sila makakakilos kung wala ang kanyang desisyon. Sa huli ay wala na ring nagawa si Daesung kundi ang sumang-ayon na maging kanilang kinatawan, at sinabi pa nga na susubukan niya ang trabaho bilang isang cosmic janitor makauwi lamang siya sa kanila. Agad naman siyang pinuri ng Diyos mula sa Magic Book at sinabi na matalinong desisyon iyon. Kasunod nito ay hiniling naman ni Daesung na, kung maaari, ay siya ang magdesisyon kung anong oras at araw siya babalik sa Earth. Pagkatapos nito, ay lumipat ang eksena sa araw ng kasal nina Haren at Changsik, at sa puntong iyon ay makikitang huminto ang isang sasakyan at bumaba dito si Dongshil, tinatanong ang kanyang kaibigan kung hindi pa ba sila late. Sinabi naman ng matandang lalaki na maaga pa sila dahil 30 minutes pa bago magsimula ang kasal. Pero habang naglalakad patungo sa venue ay biglang may lumitaw na liwanag sa kanilang harapan, kaya gulat na gulat ang dalawa na tinatanong kung ano ang nangyayari. At pagkatapos ng ilang sandali, ay lumitaw mula dito si Daesung na agad din namang nakilala ng dalawa. Sa kabilang banda, nang makita sila ni Daesung ay agad niya silang tinanong kung imbitado rin ba sila sa kasal na ito. Pagkatapos naman ng maikling pagkikitang ito ay naupo na si Daesung at habang naghihintay, ay nagsimula ng magsalita si Chan Ho, sinasabi sa lahat ng mga bisita na dumating na ang bride at groom. At habang masayang naglalakad ang dalawang ito sa gitna, ay mapapansin din na mayroong kontentong ekspresyon si Daesung dahil naisip niya na ang sandaling ito ay ang regalo niya para sa kanila, na kanyang ipinangako noong sandaling umatake si Luthra sa kanilang kasal. Makalipas naman ang ilang araw, sa isang di kilalang dimensyon, ay makikita ang ilang mga halimaw na nagtitipon. At dito ay sinabi ng kanilang pinuno na, sa wakas, ay nakuha na niya ang kapangyarihan ng buong universe. At dahil dito, ay bubuo na siya ng iba't ibang kolonya sa buong kalawakan. Habang sumisigaw pa ng papuri para sa kanya ang kanyang mga alagad na mga halimaw, ay napansin naman ito ang isang portal na nabuo sa kanyang tabi. At habang nagugulat pa siya sa presensya nito, ay nakita niyang lumabas mula dito si Daesung na nakangiti sa kanya. Agad naman nitong tinanong si Daesung kung sino siya,
pero sinabi lamang nito na siya ay isang cosmic janitor at nandito para maglinis ng mga basura. Sa pagkarinig naman nito ay galit na sinabi ng halimaw na iyon na isa itong malaking kalokohan, dahil sa palagay niya ay si Daesung ay isang outer god mula sa ibang dimensyon. Pero bago pa siya makakilos laban kay Daesung, ay nagsagawa na si Daesung ng mabilisang pag-atake. At habang mayroong pang ekspresyon ng hindi pagkapaniwala ang halimaw na iyon, at maging ang kanyang mga alagad, ay nagsimula ng maputol sa maliliit na piraso ang kanilang boss, na labis na ikinagulat ng kanyang mga alagad. Pagkatapos namang isagawa iyon ay ngumiti si Daesung sa mga alagad at sumenyas na sila na ang susunod. At makalipas nga ang ilang sandali ay tuluyan nang natapos ang kanyang trabaho doon, kaya muli na siyang pumasok sa portal upang umuwi habang iniisip kung ano ang kanyang hapunan. Mga Lods, hindi ko pa alam kung ito na ba ang ending ng istoryang ito o mayroon pa itong panibagong season. Kaya antayin na lang natin ang sunod na update. At kung wala naman na, ay nais kong magpasalamat sa lahat ng sumubaybay at sumuporta sa istoryang ito. Maraming salamat sa inyong lahat.